What's up guys? Welcome sa Ronnie Vlogs. For today's video, andito tayo, tuturuan kayo kung paano maging masipag na isang working student. So you need to find a something extra income. Do not depend your parents because parents is very tired to find money. So we need to help our parents, di ba? So let's do. Maglaba tayo. Wait lang, just wait a minute. Dito ang labahan, ha? Labahan. Yeah. Labahan to. Manglaba tayo. While manglaba, so talking tayo. Wait lang, ha? Just a minute. Wait, ha? Ano ba to? Oh my god. Hindi siya pwede. Saan ito ilalagay? Dito. So baby, charot. Pwede ba? Lalaba tayo guys. Hindi porket student tayo, mag-depend tayo ng parents natin. So, kailangan natin maghanap ng way to find money nga at budget. Okay? So, actually guys, since grade 7 ko, working student na talaga ako. Talaga akong maghanap ng extra income kasi ayoko na mag-depend sa magulang ko kasi matanda na sila. Si nanay kasi 62. Yun yung tatay ko naman is 62 rin. So, kailangan talagang maghanap ng extra income. Hindi naman sa na mag-depend tayo ng magulang. So, tips ko sa mga student na meron namang parents na kaya namang supportaan yung pag-aaral. So, kailangan talaga na maghanap tayo ng extra income. So, not all the time yung parents natin is ganito ng lakas, mayroong trabaho. Kaya, na sa mundong ito, walang naging bato. So, kailangan talaga ng way. So, tuturuan ko kung paano maghanap ng trabaho. Una, huwag kayong RT. Pangalawa, accept niyo kung ano trabaho. Kasi hindi naman tayo professional, di ba? Wala pa tayo nakagraduate. Sa member, kung nga talaga mahirap, pero kakayanin. Actually guys, mula grade 7 hanggang grade 12 ngayon, kahit namumudyan ako, kakayanin. Grade 7 ako mahirap talaga kasi wala tayong alam sa anong trabaho, di ba? So, I tried my best. Nga, meron trabaho, kahit mahirap, kahit pagod, kakayanin para meron tayong perang panggastos. At hindi naman tayo laging project doon, hingi ng nanay. Project dito, hingi ng tatay. Diba? Ganyan. So, nung grade 6 ako, sinabihan ako ng magulang ko na, tatay ko na, tumigil na daw ako. So, ayoko naman talagang tumigil sa pag-aaral kasi yung mag-grade ko na sana ako, nahinto ako kasi yung long story to yun. Kaya, ayun, nahinto ako ng 2 taon. Sana college na ako ngayon, third year college. So sad. Pero, okay lang, laban tayo. Kaya sa mga students na kagaya ko na parang feeling nyo na yung magulang nyo is parang kapos sa pera, hindi kayo masupport sa inyong kailangan, kung ano pa yung kinakailangan nyo, di ba? Sometimes, di ba, meron tayong gustong bilhin pero hindi natin mabili agad kasi wala tayong pera. At minsan mahiya naman tayo sa magulang natin manghingi ganitong bagay, di ba? Personal natin yun. So, kailangan nating maghanap ng trabaho. Kahit
kunti lang ba ang sweldo, okay na yun. At least ate, di ba? Ito nga, no, kahit manglalaba ako, okay lang. Kahit kailan pa tumapunit yung kamay ko, okay lang din. Bahala na. Kasi, hindi naman ako magdepende ng magulang ko kasi nahihiya talaga ako kasi yung tatay ko disabled na since grade 6 wala. Grade 6? 5? Basta, iwan ko. Basta ganyan. Hindi naman talaga ako, So, ano pang bigay? Tuturuan ko kung paano maglaba. Una is segregate nyo ang white, short, and t-shirt. Yung mga t-shirt na white, segregate nyo. Pati yung short na white. Yung mga light like this na color, kasama na yun sa mga yung ganito, baka separate nyo na. Diba? Alam nyo naman guys, mahirap talaga ang working student. Pero, kayanin. Sa mga bata dyan na merong nagsusuporta sa magulang at saka every hingi nyo sa inyong magulang na bibigay talaga sa agad-agad sa inyo, be thankful kayo pero wag nyo abusuhin yung mga magulang nyo. Kagaya sa akin, nahiya talaga akong manghingi ng pera sa magulang ko, yun. Hindi to ako, okay lang. Tanggap ko naman. At saka sa mga bata na wag niyo nang abusuhin yung mga magulang niyo. Palagi lang kayong hingi ng hingi. Wag niyo, hindi naman kayo nagtatrabaho sa bahay niyo. Palagi lang kayo nag-EML, Facebook. Ayun, palagi naggalit yung magulang niyo. Wag niyo pagalitin yung mga magulang niyo. Support kayo kung anong meron sila. Kailangan yung tulungan sila every single day. Gawin nyo ang yung responsibility. Huwag kayo puro ML, Facebook, TikTok. Ganun, nanooding animation. Sorry. Sorry sa makapanood ito ng video ko. Sorry. Kaya, let's help together. Hindi yung palaging hingi ng nga to. Gala naman. Papunta ng school. Merong gagawin doon. Pero wala naman. Ayun, naligo sa swimming pool. Diba? Ang babait. Babait ang bata. Kaya, sa mga gustong malaman ang kwento ko, charot. Nagkiring MMK, charot. Hindi pa ako ganyan, charot. Soon, magiging may MMK na yung story ko. Charot. Peace. Actually guys, thankful talaga ako sa amo ko dito kasi may tiniwalaan na ako. Di ba? Tapos, kahit paminsan-minsan lang, twice a day lang, twice a week lang yung trabaho ko, okay naman, pero gagawin kong lahat para naman, gusto ko kasi maahon yung magulang ko sa kahirapan kasi gusto ko na ma-feel nila kung anong buhay, something nakaangat o ganyan. Gusto ko kasi yung ma-feel nila na masaya sila, hindi na sila nagtatrabaho yung trabaho yung nasa yung nasa palagi nilang nag-aararo, yung nagtatanim ng kamote. Okay lang yung magtatanim ng kamote, ganyan. Pero gusto kong ma-feel nila kung anong talaga yung buhay, kunting yaman, charot. Kaya let's help together. Sa mga manonood dito, please subscribe my YouTube channel naman, Diba? Yung buhay sa isang taong walang nagsusuporta sa
pag-aaral. Kaya yung sarili mo na lang, kahit ma-feel mo na pagod na talaga, na hihirapan ka na, pero gagawin mo pa rin kasi yung pangarap mo yun na nandun yung pangarap mo na at nakasama niyo yung magulang mo doon. Kaya gagawin mo na talaga ang lahat. Nakakalungkot talaga pero kahit yung daliri ko bubulok to o iwan ko, basta yung paglalaba ko dito, kaya gagawin ko talaga para sa magulang ko. At makatapos ko ng high school, kung papalarin, mag-aaral talaga ako ng kolehiyo. Basta kung magpapaaral lang sa akin, gagawin ko kahit hirap. Bye guys, bye bye.